Scripture reading, Psalm chapter 37, verse 21 to 40. The wicked borroweth in prayer, not against, but the righteous showeth mercy and giveth. For such and be blessed of him shall inherit the earth, and they that be cursed of him shall be cut off. The step of the good man are ordained by the Lord, and the diligent in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. I have been young, and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. He is ever merciful and lendeth, and his seed and blessed. Depart from evil, and do good, and dwell forevermore. For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saint. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. The righteous shall inherit the land, and dwell therein forever. The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment. In the law of his God is in his heart. None of his steps shall slide. The wicked watcheth the righteous, and seeketh to lay him. The Lord will not leave him in his hand, nor condemn his when he is judged. Wait on the Lord, and keep his way, and he shall exalt thee, and inherit the land when the wicked are cut off. Thou shalt see it. I have seen the wicked in great power, and speeding himself like a green by tree. Yet he passed away, and lo, he was not. Yea, I shoot him, but he could not be found. Mark the perfect man, and behold the upright, for the end of the man is peace, but the transgressor shall be destroyed together. The end of the wicked shall be cut off, but the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble, and the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked, and save them because they trust in Him. Pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call
draw us, and now by your grace we come. Lord, if you marked our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us, you call us to come. Into your presence you draw us, and now by your grace we come. And now by your grace we come. Tayo po'y manatiling nakatayo, tayo po'y manalangin. Panginoon, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po na dinala niyo po kami sa church na ito. Maraming salamat po sa privilege na makasamba po ulit kami sa inyo, Panginoon. Panginoon, hawakan niyo po ang programang magganap. Kayo po ang umubay, Panginoon, sa aming lahat. Kayo po ang magpala, Panginoon, sa lahat po ng ministeryo, Panginoon. Sa magsasalita po sa amin, Panginoon. Ang magkakalat na inyong salita, Panginoon, ng aming pong pastor. Kayo pong bigay sa kanya ng wisdom, Panginoon. At sa amin pong makikinig, kayo pong bigay sa amin ng knowledge, Panginoon, sa amin pong pakikinig, Panginoon. Ingatan niyo po sa buong maghapon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay aawit at kayo po ay may mga kanya-kanya yung kopya. Buksan po natin sa page number 25. Awitin po natin ang Leaning on the Everlasting Arms, page number 25. Nakita niyo na po, page number 25, Leaning on the Everlasting Arms. Okay, sabay-sabay pa natin awitin. Ready, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, What a peace is mine, leaning on the everlasting chorus. arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting. Verse number 2. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting. Last verse. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting. Last chorus. Leaning, safe
safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Awitin naman po natin ang Joy in Serving Jesus, page number 52. Or 53. Sa 53 po, Joy in Serving Jesus. Ready, sing. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. Chorus. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that throbs within my heart. Every moment, every moment, every as I draw upon His power. There is joy in serving. Joy, joy, joy that never shall. Verse number 3. Talan po tayo sa verse number 3. There is joy in serving Jesus as I walk alone with God. 'Tis the joy of Christ my Savior, who the paths of suffering tread. Back to chorus. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. Last verse. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay makakaupo na at tayo po ay makakarinig ng special number. There are times in this life when fear is so heavy and burdens weigh on your mind. You are weak in the knee and no strength can you find, but just hold on, help's right on time. My Jesus, He's always on time. And though you may see a valley, He sees the mountain you'll be standing on. When all you can see are the tears falling down, I'm so glad He sees what we don't. I've
I've seen His children walk through the darkness of midnight. I've witnessed faith put to the test, and I have watched as the storm flew in with the thunder. But in each trial, He knows what's best, and I am so glad He knows what's best. And though you may see a valley, He sees the mountain you'll be standing on. When all you can see are the tears falling down, I'm so glad He sees what we don't. He knows the end from the beginning. He looks ahead past the hurt and the pain to a place where the peace all understanding. He sees the sun through the rain, and though you may see your valley, He sees the mountain you'll be standing on. When all you can see are the tears falling down, I'm so glad He sees what we don't. I am so glad He sees what we don't. Thank you so much, Sister Milka, para sa ating special number. Ngayon po tayo po idadako na sa ating tithes and offering sa mga bibigay po ng kanilang mga hain para sa Panginoon. Awitin po natin ang In the Garden. Page number 34. In the Garden. Awitin po natin In the Garden, page number 34. Ready, sing. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Verse number 2. He speaks, and the sound of His voice is so sweet
The birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Tayo pong lahat ay tumayo. Verse number 3. I'd stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go through the voice of hope. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Tayo pong manatili makatayo at tawagin po natin ng Brother Eugene para sa ating offertory prayer. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito na kami po ay nagsama-samang muli sa inyong bahay-sambahan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin. At sa mga nagkaloob ng tithes ng kanilang mga offering, marami din po salamat. Panginoon, magpapasalamat po kami dahil unang-una po ang mga biyayang ito ay sa inyo po nanggaling. Amin lang pong ibinabalik sa inyo, Panginoon, ang mga biyayang ito. Muli, kami po ay lubos sa inyo nagpapasalamat. Ito po ay aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. crossroads. I'm standing at the crossroads of my life. The future lies before. This moment is the door. Will I live for self or look to Christ on high? I'm standing at the crossroads. Which master will control my life today? It's time to make my choice. Will I hear the Savior's voice? I'm
standing at the crossroads of eternity. Though I live to leave the valley of decision, some may not have the wisdom for the truth. But Jesus Christ stands willing now to lead me. If I follow in His footsteps and I listen to His voice, I'm standing at the crossroads. I'm standing at the crossroads of my life. The future lies before. This moment is the door. Will I live for self or look to Christ on high? I'm standing at the crossroads. Which master will control my life today? It's time to make my choice. Will I hear the Savior's voice? I'm standing at the crossroads of eternity. I'm standing at the crossroads. I'm standing at the crossroads of my life. The future lies before. This moment is the door. Will I live for self or look to Christ on high? I'm standing at the crossroads. Which master will control my life today? It's time to make my choice. Will I hear the Savior's voice? I'm standing at the crossroads of eternity. It's time to make my choice. Will I hear the Savior's voice? I'm standing at the crossroads of eternity. Standing at the crossroads of my life. Nagbukas kuya yung computer. Wala talaga. Timing Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay tutungo na sa mahalagang bahagi po ng ating programa, ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. And after this, tayo po ay magkakaroon ng ating Lord's Table. And then, ang ating pong annual meeting. Pero before the annual meeting, tayo po ay lunch muna. At, fellowship na rin po ito. Lunch fellowship, kumbaga. At excited akong makita yung mga luto ninyo. Ano bang mga niluto ninyo? May nagluto ba ng gulay? Baka puro tayo karne, no? Oh, good very good. Chop suey. Meron tayo. Mura kasi gulay ngayon. Kaya, mahal din ba? Parang, saan ka ba bumili? Baka sa supermarket ka bumili. Sa Save More. Okay. Naamoy ko. Dito nang gagaling eh. May naamoy din ako dito. At pagsaluhan natin. At magkakaroon lang tayo ng meaningful, maiksing meeting lang naman. At mamaya mag-ready ang bawat representative ng family. At mami coupon ban para mamaya sa attendance natin. Lagi tayong merong attendance, adult and kids. And then, meron kaya tayong kape mamaya. Pabilin lang tayo ng kape mamaya. Okay, bago po yan, again, magandang umaga po sa inyong lahat.
At sa oras na ito ay welcome din natin ang aking pong pamangkin. Tayo ka anak, Nicole Mahela Nang. Yeah. Tama ba? Mariela Nang, ano? Mariela? Mayela. Bakit Mahela ba sabi ko? Kasi G, ano? Mayela. Yeah. Nicole, welcome. At first time mo ba nakatin ng morning? Ilang beses na? Twice. Ilang taong ka na, anak? 22. So may kasama tayong ano dito. Ano bang lahi ito? Taiwanese to eh. Taiwanese, ano? Oh, Taiwanese siya. Pilipino. Anong Piltaw? Anong tawag sa kanya? Pilta. Okay, welcome anak. At kasama namin siya at sa bahay nagbabakasyon. And after this tayo ay tutungo na po sa ating bakit may kamay ako nakikita doon? May malaking pusa nakaitim. Okay, tumayo na po tayo. Tayo po ay magbasa na ng salita ng Panginoon. Thank you so much sa mga tumayo po sa ating pulpito. Kayo ay nakapag-ministeryo. Ito po ay pulpit ministry, ano? Yung mga nandito po na nagaganap. Psalm 15, verse 1 to 5. Psalm 15, from 1 to 5. Ready? Basa po tayong lahat, ano? Ready? Read. Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor, in whose eyes a vile person is contemned. But he honoreth them that fear the Lord, he that sweareth to his own hurt, and changeth not. He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved. Salita ni David, mga awit ni David, mga himno ni David. Sabi po ng verse 1, may katanungan no? Sabi ng verse 1, Lord, who shall abide in thy tabernacle, and who shall dwell in thy holy hill? May katanungan, ano? Panginoon, sinong makakapanuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Sapagkat ito po ay, nung ito'y binibigay, ang banal na bundok dito, mga kapatid, yung Mount Sinai, ano? Kasi dito pinadala ng Panginoon yung kanyang commandments at hindi pwedeng makita ni Moses ng harapan ng Diyos. Kaya may relevance dun sa bundok ng Sinai. At hindi lahat pwedeng pumunta ron. Pero ang tanong dito, sino ang makakapanuluyan sa tabernakulo ng ating Panginoon? Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa sandaling ito na kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita at ito po'y pagkain ng aming kaluluwa, ng aming espiritu upang kami lumakas. Kami tumibay. Kami po ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Mula Lunes hanggang Sabado, taglay ng aming katawan ang kapaguran, kumakain ng mga pansamantala, nadudumihan, Panginoon. Kaya nga po, nandito kami ngayon, dakilang Diyos, at this time, ang aming kaluluwa, ang aming spirito naman, ang siyang makatake ng pang-eternal na sa inyong mga salita. I-bless nyo po ang inyong lingkod, i-bless nyo po ang mga kasama pa namin sa live, maging sa lugar na ito, sa church, i-bless nyo po ang bawat isa. I-bless nyo po ang inyong lingkod. Ito po yung aking hiling at panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Sinong makakapanuluyan? Sino ang pwede? Sino ang qualified? Sino ang karapat-dapat na tumahan sa tabernakulo ng Panginoon? Sino ang pupwede lang pumasok doon sa banal na dako ng Diyos? Alam niyo po, doon sa unang templo na ginawa ni Solomon,
meron po dong holy place at merong pinaka-holiest place doon po sa loob ng templo. At ang karapat-dapat lamang po na magdala ng hain ay yung pinaka-chief priest. Yung mga saserdote, meron pang pinaka-chief priest. Yung mga saserdote diyan, kinukuha yung mga hain, yung mga alay ng mga Israel at dinadala doon sa pinaka-chief priest. At yung chief priest naman ay dadalhin yung pinakahain na yan doon sa loob-looban ng tabernakulo. Holiest place. At walang pwedeng ibang makapasok doon kundi kung sino pong naitalaga. At kung sino man yung hindi karapat-dapat at nasumpungan na may kasalanan, doon sa templo na yon, doon sa may makapal na tela na yan, yung makapal na kurtina na yan, mga kapatid, mamamatay. Mamamatay siya at papatayin siya ng Panginoon kapag yung kanyang daladalang offering ay hindi karapat-dapat at mismo yung tao magdadala ay mamamatay. Bilhin nyo mga kapatid, templo yan na unang ginawa ni Solomon. Pinrovide ni David yung mga kagamitan. Dahil that time, talagang yung tent, yung Ark of the Covenant, mga kapatid, tent lang ang ginagamit. Kung saan sila nagpupunta, kung saan ito dalhin, bit-bit lang yun, andun yung pinakagamit. So this time, nagkaroon ng burden si David. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka po pwede sapagkat you are a man of war. Isa kang mandirigma. At yung kamay mo'y maraming pinatay, maraming pinagdaan ng pakikibangka. So you are not qualified. Doon pa lang mga kapatid sa pagtatayo, pumipili na ang Diyos kung sino. At ang sabi ng Panginoon, hindi naman ako mag-o-offer ng anumang bagay na walang halaga. Kaya sino ang ginamit ng Panginoon? Sino ang ginamit ng Diyos para itayo ang napakagandang templo nung panahong yan sa Jerusalem? Walang iba kundi si Solomon. At ginamitan ito ng mga mahahalagang kahoy, mahahalagang bato, lahat ng mga bagay na dinisenyo ng Diyos, mga kapatid, pattern in heaven na ginaya sa langit at dito ginawa, mga kapatid, sa lupa. Now, this time, ang tanong ng Panginoon, sino? Kung yung templo na yon ay nabubuhay, pero mga kapatid, ano na yun, nawasak na yun, wala na yun. Yun po ay sinakop na at yung mga gamit noon ay pinagnanakaw na during ng pagsakop ng Babylonia. Pero mga kapatid, may naitayo uling templo, pero yung templo na yun, mga kapatid, wala na rin. Nakakalungkot, ano? Pero sa panahon natin, mga kapatid, nasa Pilipinas tayo. Ano ang templong tinutukoy ng Diyos? Anong simbahan ang tinutukoy ng Diyos? Ito'y, kapatid, yung kung saan nagtitipon tayo. Lugar na kung saan tinawag ka ng Diyos, pumunta ka doon, sumamba ka doon, maglingkod ka doon, gamitin ka ng Diyos doon. Kaya nakakatuwa, nakakagalak, may mga lokal na templo na tinayo ang Diyos. May mga lokal na iglesyang inilagay ang Diyos at isa na po dyan ay dito sa Silangan. Nawa makita po natin ang halaga nito sa atin. Bagamat hindi naman talaga nakikita ang kabanalan sa pamamagitan ng istruktura. Kung kabanalan at pag-uusapan sa istruktura, mga kapatid, hindi tayo qualified. Bakit? Hindi tapos yung building natin. Kitang-kita natin ang liwanag, kitang-kita natin ang mga agiw, nakikita natin yung mga yero, nakikita pa natin yung mga bakal. Kung yan ang pagbabasihan natin, hindi tayo karapat-dapat. Now, pero may tanong dito si David, ang tanong po niya, who shall abide in thy tabernacle? Sinong makakapanuluyan? Sino ang pupwede? Binanggit po ang sagot, yan tanong na yan sa verse 1 at sinagot din po ng verse 2. Ang sabi ng verse 2, ito po yung pinaka-key text natin, he that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Tatlong bagay kung papaano tayo makakapanuluyan sa tabernakulo ng Panginoon. Ang sabi ng iba, pag ikay may ini-invite, ano sasabi? Ayoko dyan. Nakakahiya. Ano sagot nila? Para lang sa mga banal yan. Ayoko, baka matunaw ako.
Bakit? Ang simbahan ba ay para lang sa mga matutuwid? Hindi po. Ang church po natin ay welcome para sa lahat. Wala po tayong pinipili, wala tayong dinidiscriminate. Everybody is welcome. Bakit? Sapagkat kailangan nilang marinig, kinakailangan nilang matutunan, kinakailangan nilang makatagpo ang Diyos sa buhay nila. Kaya nandito po tayo ngayon sapagkat marami sa atin sugatan galing sa labas. Tama? Maraming digmaan galing sa labas. Maraming pakikipagbaka mula sa labas. Maraming wasak ang tahanan mula sa labas. Maraming relasyon ang sira mula sa labas. Kinakailangan nilang makarating sa simbahan ng Diyos para makatagpo nila at makita nila ang sagot. Mga kapatid, lahat tayo galing sa labas. Tama? Ako'y galing sa labas. Kaya nga po, ang religion, ang church, mga kapatid, is yung kalipunan ito ay kinabibilangan ng mga wasak na buhay. Tama? Ang kinabibilangan po natin ay hindi galing sa matinong pamilya. Purihin ng Diyos, dumating ang salita ng Diyos sa atin, may nag-share sa atin at ipinakilala ang ebanghelyo ng Diyos. At pagkatapos nating makakilala sa Panginoon, anong kasunod nun? Maglingkod ka sa tabernakulo ng Diyos. Gamitin ako ng Diyos sa tabernakulo, gamitin ako ng Diyos sa simbahan. Hindi ritual. Hindi mga pamahiin, hindi yung mga parang paulit-ulit, kundi ang paglilingkod at ang pagpunta sa simbahan, mga kapatid, puso ang pinag-uusapan. Kaya nga po, ang tanong dito, sino ang pupwedeng makapanuluyan sa tahanan ng Diyos? At paano, how to abide in God's house? Isang topic lang po ang aking pag-uusapan. Yung verse 2, doon sa unang praise, ang sabi po dito, He that walketh uprightly. Yun lang po. Susunod na yung mga ibang outline dito. Bagamat may 3 puntos dyan, His walk are godly. Ang sabi kasi dito, He that walketh uprightly. So, ang outline natin dito, His walk are godly. Yung pangalawa, worketh righteousness. Binanggit po dyan sa verse 2. Kaya ang outline natin dyan, His work are godly. Yung kanyang mga gawa ay makadiyos. At pangatlo, dyan din po sa verse 2, speaketh the truth in His heart. Nagsasalita siya mula sa kanyang puso. Ano po to? His words are godly. Yung kanyang mga pananalita ay puro may kabanalan. Sapagkat ang salita po ngayon, nakakasakit. Ang salita po ngayon ay puro pagmumura. Lalo kapag galit na galit, di ba? Kung ano kasi ang nasa puso, iyon ang lumalabas sa bibig. Ang sabi naman ni Mateo, walang problema sa pumapasok. Ang problema ano? What comes out? Kung may bitterness sa puso, may galit sa puso, that comes out. Yun ang lumalabas. Now, dito lang po tayo. His walk, or he that walketh uprightly, ang sabi dyan, his walk are godly. Anong ibig sabihin po nito? He walked with the Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 16, This I say then that walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit. Papalitan mo kuya. For the flesh lusteth against the Spirit. Chapter 5 ng Galatians. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. But these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Anong ibig sabihin? Kayo, nakikita ko ngayon. Tama? Laman. Nakikita ko itsura nyo ngayon. May inaantok. Okay? May matamlay. Nakikita ko yung inyong mga katawan ngayon. That is the flesh. Ang hindi ko lang nakikita dyan, ang kaluluwa at espiritu. Yung kaluluwa, mga kapatid, this is emotion. Ito yung will, ito yung may kakayahang dumama. That is the soul. And yung spirit naman,
Tingnan nyo nga, baka masunog. Naamoy ko eh. Yung Espiritu naman, ito po'y galing sa Panginoon, galing sa Diyos, kaya po tayo nagkaroon ng buhay. So magkakaiba po ito, bagamat ang soul and spirit used interchangeably, pero iba po sila magkakaiba. We are tripartite being. Ano ibig sabihin? Tatlong sangkap po tayo. Flesh, soul, and spirit. Now, ang sabi po dito, his walk are godly because he is upright before God. So that is the qualification para ikaw ay makapanuluyan sa loob ng tahanan ng Diyos. Para maging katanggap-tanggap ako sa Panginoon. Bakit walk by the Spirit? He must be controlled by the Spirit. His conviction is through the Spirit, and his confidence is through the Spirit. Mga kapatid, malaki ang trabaho ng banal na Espiritu sa panahon natin. Hindi po siya pwersa, hindi po siya damalang, hindi po siya kuryente lang, kasama po siya sa Godhead. Kasama po siya sa persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. There is only one God in three persons. Sa panahon natin, mga kapatid, wala na si Kristo dito. Tapos na po yung kanyang trabaho. Ang kumikilos po sa kalagitnaan natin ngayon ay ang banal na Espiritu. Siya po ang nagko-convict, siya po ang nagko-control, at nasa kanya po ang ating dapat confidence sa ginagawa po natin. Mga kapatid, habang ako'y nagsasalita, nagigrieve ang Holy Spirit kapag ikaw ay gumagawa ng hindi tama sa Panginoon. You grieve the Holy Spirit. Bakit? Kasi nanahanan sa iyo. During the Old Testament, ang Holy Spirit, come and go. Lumalabas yan. Pag nagkamali, labas. Pagka okay ka, pasok. But this time, ang pangako ng Diyos, sabi ni Kristo, I must go para yung Holy Spirit manatili. The Comforter will come. At yung Comforter na yan will remind you of all the things, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ng lahat ng aking tinuro. So mga kapatid, habang ako'y nagsasalita, it is the Holy Spirit that speaks to you. Kaya kapag merong kasalanan, may hindi tama, mga kapatid, nagigrieve siya. Ano naman yung quenching of the Holy Spirit? Ang quenching of the Holy Spirit, yung dapat mong pinapakain, yung dapat mong pinapainom, yung dapat mong dinidiligan ng salita ng Diyos, nakuquench siya, mga kapatid. Kaya kinakailangan siyang makarinig ng salita ng Panginoon. At ang Spirit-filled life spirit naman, mga kapatid, ito yung puspus ka ng banal na Espiritu. Dahil ikay puspos ng banal na Espiritu, anuman ang hindi dapat, sasabihin mo, hindi pwede. Marunong kang magsabi ng yes, marunong kang magsabi ng no, because you are filled with the Holy Spirit. Lagi kang pinapangunahan ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, yung walang banal na Espiritu, ang magiging pattern niyan, yung takbo ng mundo. Pero kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, kinakailangan ang maging pattern mo na ay ang Panginoon. Kaya yung isang taong walang control ng Holy Spirit at wala siyang conviction ng Holy Spirit, mga kapatid, siya, mga kapatid, mabubuhay ng mundo. Ano pong sinasabi natin dito? Ito po'y lakad na binago at nakatalaga lang kay Kristo. Kapag ikaw ay walking uprightly sa Panginoon. Walk with consecration and change of life. Bakit po? Tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo, sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay na sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Now, mga kapatid, ito po ay isa sa requirements ng Panginoon para makapanuluyan tayo sa tabernakulo ng Panginoon. Lakad na binago at nakatalaga lang kay Kristo. Ano pong ibig sabihin? Walk with consecration and change life. Yung bang iniwan mo na yung dating mali.
Yung dating gawi ng buhay mo, na dating nagmumura, dating umiinom, mga kapatid, once na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, you are changed. Binago ka na ni Kristo. At itatalaga mo na yung buhay mo na yan para sa Diyos. Lakad na tuloy-tuloy o nagpapatuloy. Walk with consistency. Anong ibig sabihin? Dahil ikaw ay tinatahanan ni Kristo, hindi ka lamang niya binago at nakatalaga kay Kristo, tuloy-tuloy ang paglalakad. Tuloy-tuloy ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang paglilingkod mo sa Panginoon. Bakit? Kasi pag ikaw ay hindi nagtuloy-tuloy, wala kang matatapos. Parang pag-aaral lang yan eh. Ang pag-aaral ng mga estudyante, ng mga anak natin, mga magulang, kahit anong mangyari, anuman ang problema ninyo, huwag ninyong ititigil ang mga bata sa pag-aaral. Kadalasan sa nagiging problema ng mga bata, hinto na po ako. Bakit? Naaway ang mga magulang ko. Sasabihin ng nanay, sige anak, hinto ka muna. Huwag na huwag niyong gagawin. Kasi darating ang panahon, pag kayo'y nag-away, magbabati kayo eh. Pero yung paghinto ng bata ng pag-aaral, naapektuhan na. Nakuha niyo po? Kaya kung anuman ang dumating sa buhay mo, estudyante ka, hindi ka pa nakakatapos, mag-aral ka lang ng mag-aral, sapagkat ang problema hindi natatapos. Kaya nga po, minsan, nakakalungkot, mga kapatid, minsan talagang, may naisip lang ako. Pero ang sinasabi lang natin dito, ikaw na estudyante na nagsisimula mag-aral, kahit nagkakagulo, magkaroon ka ng bagong perspective. Magkaroon ka ng bagong aral. Nangyari ito, nag-aaral ako ngayon, pagdating ng araw, lesson na ito sa akin hindi ko gawin, ngayon magpapatuloy ako. May natutunan ka. Kaysa huminto ka, kaysa tumigil ka, kaysa naging emosyon ka. Sinabi mo kasi sila. Mga kapatid, pagkatapos niyan, ikaw na ang may accountability sa sarili mo. Ikaw, lakad na binago at nakatalaga lang kay Kristo at lakad na tuloy-tuloy o nagpapatuloy para sa Panginoon. Hindi mo naman kakayanin yan eh. Kailangan mo na may Diyos. Kasi kung walang Diyos, hindi mo makikita ng maliwanag ang lahat ng dinadaanan mo. Walk while there is light, ang sabi ng Panginoon. Maglakad ka hanggat may liwanag. Lakad na may pag-ibig. Walk with love. Hindi yung, sabi ko nga sa inyo mga kapatid yung lakad na nagpapatuloy ka dahil gusto mo, dahil mahal mo yung ginagawa mo. Kapag ka wala na yung pag-ibig, at nakabase yung pag-ibig sa emosyon at wala sa commitment, madali kang bibigay. Kung ang paglilingkod ko ay nakabase sa emosyon ko, kaya masarap maglingkod, maraming tao, marami akong pagpiprityan, marami akong kakamayan, emosyon yun tingin yun vision yun mga kapatid. Now, what is compassion? Walk with compassion. Compassion or love with commitment, not with emotion. Bakit? Kasi ang emotion, nagbabago. Mamaya, okay ka, pag nakita mo si pastor pangit, hindi na ako, ayoko na. Napagalitan ka ni pastor, ayoko na. Bakit? Kasi emotion Walang commitment. Ang commitment mo nasa tao, mali yun. Ang commitment mo nasa Panginoon. Pag ang commitment mo ay nasa Panginoon na may kasamang pag-ibig, kahit anong mangyari, hindi ka bibitaw. Magpapatuloy ka. Bakit? Kasi, pag may ganyan ka, nakikita ng Diyos ang karakter mo. Lakad na may pag-ibig, walk with love, lakad na tuloy-tuloy, na nagpapatuloy, lakad na binago, na nakatalaga, lakad na may pag-iingat, o lakad na nag-iingat. Anong ibig sabihin po niyan? Walk with caution. Yung bang naglalakad ka ng
tinitingnan mo kung ano yung hahakbangan mo. Kaya ang sabi po ng Biblia, see then that ye walk circumspectly, not as fool, but as wise. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. This circumspectly, walk circumspectly, not as fool. Nabubulol ako eh. Yung word na circumspectly, ay salitang word na akribos. Ate, ulitin ko. Paulit mo nga sa akin. Ikaw. Bagayahin ko. Nabubulol ako eh. Circumspectly. From the Greek word akribos, ang sabi po dito, lumakad na may pag-iingat, with accurate. Salitang akribos na ang ibig sabihin galing sa salitang acrobat. Na ang gumagamit po niyan ay ang mga gymnast. Pagka ikaw ay gymnast, yung landing, yung precision, yung timing, yung motion, kinakailangan tama. Kasi pag nagkamali ka, sa pagbaliktad mo at pag-ikot mo at pagbaksak mo, anong mangyayari? Pag walang circumspectly, pag walang acrobat, anong mangyayari sa iyo? Pagbaksak mo, lagot ka. Kaya ang paglalakad, mga kapatid, may timing. Wala pa naman akong nakakasalubong na naglalakad na ganyan. Pag naglalakad ka, may timing, di ba? Di ba? Gumaganyan ka. May timing. Hindi yung naglalakad ka. You walk circumspectly. Yan, tumalsik ng laway ko. Dahil, kapag ka hindi ka naglakad ng maayos, mga kapatid, not as fools, ang sabi dyan, madadali ka. Hindi ka cautious. Kinakailangan po nating maging maingat sa ating mga lakad. Lalo na kung ikaw ay binago na ni Kristo, naninirahan na si Kristo sa iyo, at hindi ka lalakad ng matalino, redeeming the time because the days are evil, maraming masisirang buhay. Lalo ako bilang tatay. Ma'am Joyce bilang nanay. Some of you are 18 above, 20s above, lumakad kayo ng maingat. Yung bang talagang aware ka, yung discreet, yung discernment na meron ka, bago ka magdesisyon, bago ka gumawa, tinitingnan mo, tama ba to? Okay ba ito? Teka, huwag mo na. Pag-isipan nyo ng maraming beses bago kayo gumawa. Hindi puro kalayawan ng laman, hindi kung ano yung maganda sa mata, hindi kung ano yung masarap sa dila, kung ano ang dulo niyan, kapahamakan. Amen, mga kapatid. Kaya po, ang sabi ni Epeso, see then that ye walk circumspectly. Mag-ingat ka sa iyong paglalakad. Lakad na may pag-iingat. Lakad na may malinis na kalooban with clear conscience. He that walketh uprightly, siyang lumalakad na matuwid. Kaya sinabi po rito yung upright, doon sa verse 2 na binasa natin, it speaks of integrity. Lumakad ka na merong balanse sa iyong pagkatao. Integrity means writing. The thing that is very positive, yung hindi ka pagdududahan. Yung bang lakad mo na sasaluduhan ng mga kapitbahay. Sasaluduhan ng iyong mga anak. Kahit walang nanonood, meron kang uprightness, meron kang integridad sa iyong pagkatao. Nabanggit ko na po ito. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost,
something is lost. Nawala yung kalakasan mo eh. But when your character or your integrity is lost, you lost everything. Ayoko sa taong yan, hindi mapagkakatiwalaan. Huwag mo nang isama dito yan. Lolokohin lang tayo niyan. Mga kapatid, napakahalaga ng uprightness. Ang taong ito, katulad ni Job, hindi nasumpungan ang anumang sumbat sa Panginoon nang mawala ang kanyang ari-arian, namatay ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa minura siya, ang kanyang mga kaibigan dinamayan siya, pero parang tinutuya siya na hanggang kailan ka magtitiwala sa Diyos mo, bakit ka nagkaganyan? Lahat ng ito, mga kapatid, walang nakitang anumang sasabihin o bintang sa Panginoon. Kaya ang sabi po diyan, one that skeweth evil. Tao na lumalayo sa kasamaan, si Job. Kaya kapag ka may tao kang gantong kausap, may ganyang kang kaibigan, i-cherish mo na yan. Bibihira ka nang makakita ng taong sasabihin sa'yo, alam mo, kaibigan kita, pero pagdating sa kasamaan, diyan tayo maghihiwalay. Kaya mong sabihin yun. Hindi yung, wala naman eh. Kamay nga eh. Shh. Wala si pastor na sa Marikina, tayo lang dito. Walang sikretong hindi nahahayag. Kahit hindi mo nakikita ang utot, maaamoy mo yan. Kahit anong klase ng mga application ang gamitin mo para hindi ka makita, lagot ka. Ito yung klaseng tao na sincero. Na kaya mong i-confide sa kanya, kapag lumapit ka sa kanya, alam mong may masusumpungan siyang sagot. Sincero siya, tapat siya sa buhay. Kaya niyang manindigan at kaya kanyang tayuan. Wala kang mababanaag na kapag siya'y kinausap mo, doble mukha niya. Nakakita na ba kayong taong doble kara? Ikaw, preacher, Brother Eugene, gusto mo makilala dito kung sino ang nagpa-foundation sa gabi? Nagli-lipstick? Di ba, Preacher Wilson? Meron tayong kasamaan dito, di ba? Gusto mo malaman din? Di ba, may joke akong ganyan eh. Ikaw, Brother Emer, gusto mong malaman kung sino dito ang may dating? Yung bang sa gabi, ginagamit niya yung lipstick ng asawa niya. Sabi nung pastor namin eh, gusto niyo malaman, preacher? Opo, pastor, sino? Kiss muna. Brother Eugene, kiss muna. Napakahirap ngayon, mga kapatid. Very, anong tawag dyan, mami? Daya. Yung, masyado nang madaya ang ngayon. Yung katotohanan, mga kapatid, ang gagawin na ng dyablo, pinapalabo na. Hindi mo na maaninag talaga. Mahihirapan ka ng... Kaya po, kayang dalin, ang taong ito na lumalakad with uprightness, kaya niyang dalin yung kanyang emosyon. Yung bang hindi agad siya nagagalit. Okay. Bagamat sa loob ng tahanan namin, wala kami ditong talagang kilala ko na itong mga anak ko. Kilala na rin nila ako. We communicate. Minsan sasabihin sa akin ni Mrs., Dad, bakit taas ng boses mo? Ha? Hindi May mga ganon. Napapansin yan. At walang pwedeng makapunan yan na magsasabi rin sa akin ng tahasan. Mga anak ko rin. Mga anak, ang pwede lang din magsabi ng tahasan, yung talagang diretsyo, Nanay,
ang alat ng luto mo. Nanay, tuyo na naman. Sabihin sa'yo ng nanay mo, magtrabaho ka para may pambili tayo ng ulam. Nanay, ba't yung damit ko, ang baho, may mantsa. Eh di ko maglaba. Sasagutin ka rin ng tahasan eh. Pero mga kapatid, lagi kong sinasabi naman sa inyo, na ang lahat ng ito ay pagtuturo sa atin ng Panginoon. And last, mga kapatid, lakad na tuloy-tuloy, na nagpapatuloy, lakad na may pag-ibig, lakad na nag-iingat, lakad na malinis ang kalooban, lakad na may katwiran. And last, walk with Christ-likeness. Lakad tulad ni Kristo. Wala naman tayong paggagayahan niya. Ako, mga kapatid, hindi nyo pwedeng gayahin lakad ko. Tao din ako eh. Kakamali rin ako. Pero ang pwede nating gayahin ay ang lakad ni Kristo. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya bumigay. Hanggang sa huling hininga niya, mga kapatid, laging kalooban pa rin ng Ama ang kanyang ginagawa. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. 1 John chapter 2 verse 6, 1 Peter chapter 2 verse 21, sapagkat sa kanitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Mga kapatid, papaano tayo makakapanuluyan sa harapan ng Panginoon? Isang point lang binigay ko po. His walk are godly. He that walketh uprightly. Lumakad ka na ginagabayan ka ng Banal na Espiritu. Madaya na po ang mundo ngayon. Napakahirap na ngayon. Malingat ka lang sa mga anak mo. Ang dami na nangyayari. Malingat ka lang ng konti. Iba na ang takbo ng pananalita, ng kilos. Karoon ka ng discernment lagi. Maging discreet ka sa pananalita mo. And be determined sa lahat ng ginagawa mo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa salita ni David, who shall abide in thy tabernacle. At ito po, nawa sa ilang outline, Panginoon, na aming pinag-aralan, may natutunan po kami at maituwid. May mga ilalapit kami, dakilang Diyos, na mga panalangin sa inyo. Una kami, pangalawa ang aming pamilya, na lumakad kami ng ayon sa inyong kalaban. Hindi ito kaya ng relihiyon, mga kapatid. Kahit ano pang kinaaaniban ng tao, hindi kaya. Kahit ano pang gawin ng maraming tao na sakripisyo, malibang si Kristo ang kumilos at gumawa sa buhay. Doon pa lamang magkakaroon ng kapayapaan. Tumayo tayong lahat, tayo po'y tutungo na sa ating paglapit sa Panginoon. Kasabay nito, mga kapatid, yung ating paghahanda sa banal na hapunan. Wala akong CCTV, mga kapatid, na namomonitor ang mga lakad ng mga tupa. Hindi ko kontrolado ito, mga kapatid. Ayon na lamang sa diling ng Diyos sa buhay mo, kung papaano ka magpapasya, papaano ka lalakad, ano ang magiging desisyon mo sa buhay. Ikaw na lang yan at ang Panginoon. Pero ang tanong, magiging kaaya-aya ba ang gagawin mo sa Panginoon? Papaano ang gagawin mo? Ito, napag-aralan natin. Humingi ka ng gabay sa Diyos, humingi ka ng tulong sa Panginoon na makalakad ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. You can come, sabihin mo, Panginoon, andito po ako ngayon. Una kong inilalapit ang aking sarili na maging maayos, maging maingat ako sa aking paglakad sa katotohanan. Hindi naman perpekto, mga kapatid. We are still vulnerable sa mga problema. Vulnerable sa
pagsubok. Hindi ako exempted, mga kapatid. Hindi kayo exempted. Pero ang katotohanan, may Kristo, may Diyos na handang tumulong para sa'yo. At ayaw ng Panginoon na manatili ka dyan. Ayaw ng Diyos na manatiling kumunoy ang kinalalagyan mo na pagdating sa dulo, magsisisi ka. Ayaw ng Diyos na masira ang patotoo ng pangalan ni Kristo sa'yo. Humingi ka ng tulong, humingi ka ng gabay. Andyan ang kanyang mga salita, andyan ang pangangaral, andyan ang panalangin. Mga kapatid, kumpleto na. Ang tanong, nagagawa ba natin? And this time, mga kapatid, sa paglapit natin, humingi tayo ng gabay. Andito na ang blueprint ng Panginoon. Andito na yung kanyang plano eh. Ibibigay na lang natin sa Kanya, Panginoon, ito po. Ang Diyos naman hindi madamot, mga kapatid. Pagkakaloob niya ito. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng aming pinakinggan. Magdulot ito, Panginoon, ng kalakasan sa amin, kaluluwa at espiritu. Matatapos ang gawain ng ilang oras, mas marami na kaming gugugulin sa mundo. Andyan ang aming pamilya, andyan ang aming trabaho, andyan ang aming pag-aaral. Kami mismo, Panginoon, kailangan namin ng inyong pagkilos at paggabay. Lalapit ko po ang bawat isa na nagsilapit. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging maliwanag ang aming mga lalakaran. Isa na rin dito, dakilang Diyos, ang pamilya namin na dapat ay makakilala sa inyo. Kung mayroong mga dapat ayusin, maitama, Panginoon, gamitin niyo kami para maging karapat dapat kami sa inyong harapan. I-bless niyo po ang programa ng aming paglilingkod sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. People say, Amen. Alright, tutungo na po tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa na tayo po ay magpapartake ng ating Lord's Table. Hindi lahat na nakarating pa, no? Wala. Okay lang, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ano man ang ating mapag-uusapan, ano man po ang ating mapagmimitingan, ay lahat ito po ay may kinalaman po sa ating iglesia. Hindi naman lamang ito nakatuon sa isang tao, kundi kung ano po yung programa ng ating church. Okay? Ang ating pong banal na hapunan ay unang paggawa natin o paglilingkod natin ngayong taong ito. At pag-pray natin after this ay gamitin na tayo ng Panginoon sa ating mga soul winning at yung makakakilala sa Panginoon ay madala natin pagdating sa bautismo. Ito pong ating gagawin ay isa sa mga ordinansa ng ating church. Tayo po ay magpapartake ng tinapay at maging ng katas ng ubas. Ang tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo.
kung paano ito na pinahirapan at ibinigay niya para sa atin. Ang katas ng ubas naman ay simbolo ng kanyang dugo na siyang tumigis doon sa krus ng Kalbaryo para sa paglilinis ng ating mga kasalanan. Once and for all, ginawa ng Panginoon yan sapagkat during Old Testament ay taon-taon ginagawa ito. Pero ito, mga kapatid, once and for all. Hanggang sa matapos tayo at mayroon pang mga susunod, tuloy-tuloy ito, mga kapatid. At hindi po ito nawawala ng bisa. Yung sasabi lang, wala na yung dugo ni Kristo. Natuyo na yun, wala na. So mga kapatid, hindi po ganun ang ating paniniwala. Ngayon po ay narito po tayo sa Eucharist o sa ating Lord's Table na tinatawag para po alalahanin ang ginawa ni Kristo. Nagkaproblema nga po sa Korinto nung ginawa po nila ito. Sapagkat binaboy nila yung ganitong serbisyo ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, wala ba kayong tinapay? Wala ba kayong mga tahanan? Wala ba kayong makakain sa inyong lugar? At dito nyo ginawa yan, dito kayo naglalasing. So, sa ginagawa po natin, tayo po ay may kaayusan, meron po tayong ginagawang paraan, programa para po maging maayos po tayo. Ang magpapartake lamang po nito, una, nakakilala sa Panginoon. Pagkatapos po niya siya'y makakilala sa Panginoon, siya po ay sumunod sa tubig ng bautismo. And then magiging bahagi siya ng katawan ni Kristo at siya'y magiging bahagi ng marami pang ministeryo. At ito nga po ay yung pagpapartake ng ating banal na hapunan. Sige po, magsisimula na po tayo. Pero ang sabi ng Biblia, bago siya kumuha, ay siyasatin niya ang kanyang kalooban kung siya'y karapat-dapat. At kung di siya karapat-dapat, nagpartake siya, mga kapatid, kaya marami nagkakasakit. Lagi may hatol sa kanya. Bakit? Nirecognize niya yung katawan na banal, yung dugo banal, pinartake niya, hindi naman siya karapat-dapat, ayun, may hatol lagi ang Diyos sa kanya. Pero bago po natin gawin yan, para wala tayong hatol, lagi sa ating pagpatanggap ay nandun po yung paghingi ng pagpapakumbaba. Na ngayong araw na ito ay gawin tayong karapat-dapat sa pagpapartake ng Lord's Table. Again, wala pong magiging bahagi ang mga maliliit nating bata, huwag niyong papahawak po ang kupita. Maging ang tinapay ay huwag niyong puputulin. Hintayin niyo yung panahon niya na siya'y nakakilala sa Panginoon. Hintayin niya na siya'y mabautismuhan. Pag po siya'y natapos diyan, pwede na rin po siya magpartake. Okay? So, sa loob ng 2 minuto o 3 minuto, tayo po ay mananalangin para po sa paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. At maging blessing ito po sa atin. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, sa oras na ito kami po ay narito sa inyong gawain para po alalahanin ang inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y mataas na paggaling namin sa banal na hapunan. Hindi po kami karapat-dapat. Sa tuwi-tuwi ng Panginoon kami nagkakamali at nagkakasala. Kaya kami, Panginoon, bago magpartake ay lumalapit ng inyong pagpapatawad. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pagtanggap po ng pag-alaala na inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. I-bless niyo po ang sandaling ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing neoy ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat naisakatuparan po ang ganitong programa po ng ordinansa sa iglesia. Bago kami humarap sa panibagong taon, ay maalala po namin, lagi pong naming makita ang kahalagahan po ng inyong ginawa sa amin. At kami naman, dakilang Diyos, bago kayo dumating ay masumpungan yung nagtatapat at patuloy na naglilingkod ang inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang aming pagtatapos ng banal na hapunan sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say, Amen. And the people say, Amen. Tayo po ay aawit sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Yung ating pong kinakanta ng ating
When we see Christ, isang talat, 1 and 2 lang po muna tayo. When we see Christ. And then, kung ilang pamilya tayo dito, lahat kayo ay may representative para po magsalita. Testimony, ano ang plano ng Diyos, ano pang mga pinagpe-pray ninyo. Siguro mga ilang minuto, mga 3 minuto. When we see Christ, page 16. Awit po tayo. Go. Oftentimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to proclaim, to murmur and despair, but Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. Chorus. It will be worth it all. When we see Jesus, Life's trials seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Number three. Life's day will soon be o'er. All storms forever past. Go ahead. we'll cross the great Amen. Go ahead. divide to glory safe at last. We'll Share the joys of heaven. A heart, a home, a crown. The tempter will be vanished. We'll lay our burden down. Chorus. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small When we see Christ, one glimpse of His dear face, all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa amin pong natapos na programa sa unang bahagi po ng programa ng aming pananambahan. I-bless po ninyo ang magaganap pa, ang aming pong lunch fellowship, maging ng aming pong pag-uusapan po sa taong ito. Dalangin ko, dakilang Diyos, ang karunungan, ang partisipasyon, maging ang gagawin nyo pa po sa bawat isa. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging ang pagkain na aming tatanggapin. I-bless nyo ito sa aming katawan at maging kalakasan po ng aming pagtatrabaho, ng aming paglilingkod sa aming pamilya. Higit sa lahat, Panginoon, maging kalakasan namin na kayo'y aming mapaglingkuran. Maraming salamat po. I-bless nyo po ang araw na ito sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody say, Amen at Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Tungo na po tayo sa ating lunch, ano po. At maitabi na ito and then
Yung iba, dito na muna sa taas siguro. Kung yung, para maging maluwag po tayo. Okay, magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon.